No choice si Lavender kundi ibigay niya kay Sandro ang kanyang nahulog na gloves upang hindi ito maghinala sa kanya. At nagkukunwari si Lavender na nakita lamang niya ito. Sinabihan ni Sandro si Lavender na hindi dapat niya hinawakan ito, masinong terminate niya ang ebidensya. Ngayon maghahalo na ang kanyang fingerprints kay Jasmine. Humingi naman ng sorry si Lavender dahil hindi niya ito alam. Nagtanong si Sandro kay Lavender kung matagal ba niyang kilala si Iris. Yumango lamang ang tugon ni Lavender at nagtanong siya kay Sandro bakit niya ito tinatanong. Sinabi naman ni Sandro na matagal na niyang kakilala si Iris. Siya kasi dati yung humahawak ng kaso ng kanyang asawa na si Tyrone. 1 taon na din silang magkakilala pero kahit minsan hindi siya tinatanong ni Iris na ganon ka-relax, ganon ka-kumpiyansa. Ang gusto sana niya mahuli ang kiliti ni Iris para makipag-cooperate na ito sa kanya at malaman na niyang ibang impormasyon. Ang sabi ni Lavender, bakit hindi naman makikipag-cooperate si Iris sa kanya na tinutulungan na nga nila ito. Ang sabi ni Sandro, baka siya ang pwedeng magdagdag ng impormasyon na makakatulong sa kaso. Ang sabi ni Lavender na wala, pero pag may naalala siya, tatawagan niya kaagad sila. At nagpaalam naman si Lavender na kailangan pa nilang magliligpit ng mga gamit sa event. Nakita ni Ian ang kanilang pag-uusap at ipinalam niya kay Lavender na nagpunta itong Agent Sandro sa kanilang terrace noon. Nag-inquire ito sa kanila pero wala naman yatang balak magpabook. Kaya ngayon napagtanto ni Lavender na inibisigahan nga siya ni Agent Sandro. Habang si Lavender pinayuhan niya si Iris na mag-iingat siya kay Jasmine Flores. Pero hindi natatakot si Iris kay Jasmine Flores at ang sabi pa niya na si Jasmine ang dapat mag-ingat sa kanya dahil darating ang araw na mahuhuli rin niya ito. Sa pag-uwi ni Lavender sa bahay ni Aster, ginamot niya kaagad ang kanyang mga pasa sa katawan. Noong nakita ni Aster ang mga pasa ni Lavender sa katawan, sinabihan niya ito na kailangan niyang magdobling ingat. Tingnan ngayon, muntik na tuloy siya mahuli. Ang sabi ni Lavender, hindi siya magpapahuli sa kanila. Sa totoo lang, ang sarap sa pakiramdam na maupakan niya si Iris. Ang sabi ni Aster, oo pero tingnan niya, nakuha pa rin ni Iris na saktan siya. Samantala, sobrang nagulat si Sandro kung bakit isang sit lamang ang nakitang fingerprints sa gloves na hinawakan naman ito ni Lavender. Bakit wala doon ang fingerprints ni Lavender? Bakit kay Jasmine Flores lamang ang nandoon? At titindi na nga ang pagdududa ni Sandro sa katauhan ni Lavender. Kaya inutusan niya si Pascual na tawagin niya ang kanilang kontak sa loob at itanong niya sa kanila kung meron silang immigration information regarding Lavender Fields. Nagtataka naman si Vito kung anong hinahanap ni Jasmine Flores sa kwarto ni Iris at kung talagang may alam siya tungkol sa kanilang mga sekreto, dapat noon pa lang nagsalita na si Jasmine Flores. Nagtanong si Iris sa kanyang ama, ang ibig sabihin ba niya na walang alam si Jasmine, na walang sinabi sa kanya si Tyrone. Ang sabi ni Vito, magsalita man si Jasmine o hindi tungkol sa sekreto nila, isa lang ang sigurado, kailangan pa rin manahimik ni Jasmine Flores habang buhay. Si Jasmine at ang lahat ng tumutulong sa kanya. Kinabukasan, ipinalam na nga ni Aster kay Lavender na may patong ng kanyang ulo sa halagang 15 million at makikita mo sa pagmumukha ni Lavender ng kanyang matinding galit para sa mga Buenavedes. Gayon pa man, natuklasan na nga ni Sandro na magkamukha sina Lavender at Jasmine Flores. Ngayon mahinala na siya na nagtatago si Jasmine sa katauhan ni Lavender. Ngunit sinabihan siya ni Rod na tigilan na niya ang kaso ni Jasmine dahil hindi ito makakatulong sa problema ng kanilang bansa. Hindi naman yan kagaya ng drug trafficking o organized crime. Kaya no choice si Sandro kundi bitawan ang kaso ni Jasmine at sa mga Buenavedes. Habang si Dahlia sinabihan niya si Tommy na sila na lamang ang mag-report kay Jasmine sa kapulisan at instant milyonaryo pa sila nito. Narinig naman ni Aster ang kanilang pag-uusap at pinagalitan niya ang dalawa sa kanilang masamang plano para kay Jasmine. Humingi ng sorry sina Dahlia at Tommy kay Aster at ang sabi nila, nagjo-joke lamang sila nito. Ang galit na sabi ni Aster na hindi dinadaan sa biro yung mga ganong bagay. Paano kung marinig sila ni Mera? Ano ang kanilang gagawin? Mula ngayon, hindi na nila pag-uusapan ang pagkatao ni Jasmine.
Nag-ensayo ng gusto si Iris sa pakikipaglaban para magharap ulit sila ni Jasmine sa isa't isa. Sisiguraduhin na niyang mahuhuli na niya ito. At pati rin si Lavender, ibinuhos niya ang kanyang galit kay Iris sa pag-iensayo para sa susunod nilang laban, masasaktan na niya ito ng gusto. Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik ng mga tagpo sa Lavender Fields. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.